Yan. Itong mga Duterte diehard supporters, hindi natin maintindihan. Oh, ito halimbawa, itong Coach Oli, kasamahan ito ni Banat Bay eh. Mga DDS vloggers yan. Sabi niya, last suna mo na yan, ha? bagamat patanong, bagamat patanong yung title niya, ano yon actually, yun ang ang ibig nilang sabihin. Na yung sona daw na yan ni PBBM o ni Marcos Jr. nitong July 22, 2024. Pang ilang sona ba ito? Pangatlo, tama? 22, 23, 24. Oh, tama, pangatlo. Pangatlong sona ito ni Marcos Jr. Ang sinasabi ng mga DDS, last zona na daw yan ni Marcos. Hindi ko maintindihan. Ha? hindi na hindi natin pinagtatanggol si Marcos. Pero saan naman yan nanggagaling? Ano namang ibig sabihin nila na last zona na yan? Anong ibig nilang sabihin? Papabagsakin nila si Marcos? Papabagsakin nila? Magpi-people power sila? May kapasidad ba sila ng people power? Sige, kayo mga kabunyog, mga kababayan na nanonood sa atin. Ano kaya? Saan galing yan? Anong ibig sabihin nila niya? Ibig sabihin, paano nila masasabing ito na yung last zona? Ang ibig lang naman sabihin niyan, it's either ipapa-impeach nila si Marcos, matatanggal ito. Kasi ang termino ni Marcos hanggang pang 2028 eh. So anong gagawin nila ng mga DDS? Anong gagawin ng kampo ni Duterte? Ipapa-impeach si Marcos, sos? Hindi, wala man lang ka ano-ano yung impeachment na yan. Unang-una, saan magsisimula ang impeachment? Sa Kamara. Ay lahat na halos ng kongresista, Marcos eh. Ang natitira na lang na kongresista kay Duterte, yung anak niyang si Pulong, saka yung congressman ng Davao, si Ungab. Oh, yan na lang yata. Saka si Pantaleon Alvarez. Ilan na lang yan? 3? 5? Wala. Sabi ni Susan Palantang, baka nga si Sara pang ma-impeach. Pwede. ha? Raymond Dirimaya, Nunong Raymond, salamat sa pag-send ng donations. Ha? Kaya, paano ba nila masasabi na ito na ang huling suna ni Marcos? Ano? So, ang ibig sabihin niyan, hindi na makakatapos si Marcos ng suna niya. Ay hindi na makakatapos si Marcos ng termino niya. Bago pa ang 2028, it's either mai-impeach siya, mapapatalsik siya, ikukudita siya, o yan sa tatlong bagay na yan. Yan lang naman ang posibleng paraan para matanggal si Marcos eh. Una, impeachment. Pangalawa, kudita. Pangatlo, people power. O kaya, kombinasyon ng people power at kudita. Ang tanong, impeachment. Pwede bang ma-impeach si Marcos? Ha? Pwede bang ma-impeach yan? Lahat na halos ng mga politiko na kay Marcos na eh. Kahit yung mga political forces na kakampi dati ng Duterte, yan, 2 sinid mo kabunyog nunong ah. Salamat sa donation mo nung. Yung mga kakampi ng Duterte, halimbawa, Nationalista Party ni Villar. Pangalawa, Nationalist People's Coalition. Nila Escudero, Loren Legarda, Tito Soto, o yun, Nationalist People's Coalition yun. Lahat yan, yung grupo ni Villar na Nationalista Party, yung grupo nila Tito Soto, Loren Legarda, Chis Escudero na Nationalist People's Coalition, kasama na ni sa alyansa kay Duterte, kay Marcos eh. Yung Partido Federal, Lakas in UCD, Nationalista Party, Nationalist People's Coalition, pati yung grupo nila Ronaldo Puno, nila Villapuerte, yung mga congressman na nakagrupo sa kanila, yung National Unity Party, kasama na rin ni Marcos. So sino ang mag-i-impeach kay Marcos sa Kamara kung yan ang isinasabi nitong mga DDS? Wala, mahirap yan. Assassination, sabi ni Matimyas. Pwede, pero awang ko lang, siyempre nakahanda rin ang Marcos sa mga ganyan. Kudita? Wala, mahirap ang kudita. Yun ngang mga generals na dating kasama ni Duterte, halimbawa sila Anyo, sila Galvez, sila Lorenzana, hindi na nga sumasama kay Duterte. Di ba? Ang alam lang natin na nagsasalita ng mga military para kay Duterte, yun si Macanas.
yung vlogger na general, tapos si ano, sino ba yon? Yung survivor, sino yon? Yung sino ba yon? Yung isang vlogger pa. Captain yon, captain. Kalimutan ko na. Nong, sino nga ba yun, Nong? Sino yung isang vlogger na ang pangalan ay ano? Ang isa kasing vlogger na general, yung si ano, Macanas. Pero may isa pang vlogger, Clemente yon, di ba? Clemente. Ah? Oh, yun ang mga ano, yun ang mga maka Duterte. Eh wala naman ng leader, wala namang control na yun sa Armed Forces of the Philippines. Oh. Kaya hindi ko maintindihan, ano naman ang sinasabi nilang last zone na muna yan. Wala yan. Ha? Tayo nga, oposisyon na, ayan, Captain Dado, tama. Salamat, Mods Kirubin. Tayo nga, oposisyon. Oposisyon tayo. Hindi tayo nangangarap ng gising. Hindi tayo nangangarap ng gising na mapapatalsik mo si Marcos. Ang pinaghahandaan natin, election sa 2028. Pwede. Kasi pagdating ng 2028, may expose na yan si Marcos na wala rin, hindi rin nagbago ang Pilipinas. Hindi rin nasolusyonan ang mga problema ng Pilipinas. So ibig sabihin, pagdating ng 2028, matatalo yan. Matatalo yan si Marcos or matatalo ang kanyang kandidato. Ngayon kasi, ano pa siya malakas pa yan. Kasi nasa kalagitnaan pa lang ng kanyang termino. Tapos ang Duterte pa, nai-expose na yung Duterte legacy, wala naman, panay kabulukan. Alam na ng tao, yung mga AJK na yon, yung war on drugs, wala namang nangyari. Hindi naman nasolusyonan ng droga Pangalawa, yung tungkol sa China, sirang-sira sila, mga Duterte, sa issue ng China. Itong Pogo, Duterte na naman ito, Parmali. Lahat na lang ng mga issues ngayon, Duterte yan. Korupsyon, Pogo, lahat Duterte. Ngayon, paano naman? Ang tao, si Sara Duterte nga, talo na ni Tulfo sa survey. Vice President pa siya. Pero talo siya ni Tulfo sa survey. Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan, nangangarap ng gising ang mga DDS na mapapatalsik nila si Marcos. At totoo lang, hindi tayo Marcos, hindi rin tayo Duterte. Pero yung sabihin nila na mapapatalsik si Duterte, ito na yung last na zona, ay wala. Nangangarap ng gising naman yung mga DDS Sabi ni Marinelo Umurante, magsarili na lang sila ng gobyerno. Ano yan? Natatawa lang ako dito sa mga anong ito. Kahit si Jason Sa, anong sabi ni Jason Sa, yung mga SMNI, sila Eric Celes, sila Lorraine Bado, yon sa SMNI. Ang sabi ng mga nila Jason Sa, ang tao, galit na. Sa iba't ibang lugar daw ng Pilipinas, ang dami daw taong sumasama sa mga rallies ng maisog. Tapos yun daw sa iba't ibang lugar ng mundo, sa ibang bansa, nagkakaroon na din daw ng rally ang maisog. Sus naman, tiningnan ko nga yung rally nung isang araw doon saan ba ngayon? Sa Bulacan. Kukunti ang tao. Paano naman? Ang dami nang nangyari. Yang nangyari na yan kay Kibuloy, kung talagang malakas ang DDS, magpi-people power na sila. Kasi tingnan nyo yung ginagawa kay Kibuloy. Di dapat mananawagan na sila. Suportahan natin si Kibuloy. Ibagsak na natin ang gobyerno ni Marcos. Kapag nanawagan sila ng ganon, people power na, dapat ang tao sasama sa kanila. Talagang may malakas pa silang pwersa. At kung talagang maano pa sila sa tao, ay ngayon, tingin ko wala. Ang tao, hindi. Wala na. Sa survey nga ng mga senador, karamihan ng tao ni Duterte laglag. Baka nga si Sara pa ang ma-impeach. Tama ka, Jawo G. Kasi kapag sunod-sunod si Sara sa ginagawa niya, kaya yan manduhan ng Malacanang na ma-impeach si Sara. Mas si Sara pa nga ang pwedeng ma-impeach kaysa kay Marcos Kasi kontrolado nila Marcos ang ang Kamara. Ang Senado. Yan yun. Actually, nakakatawa itong mga sinasabi ng mga DDS. Saan naman kaya nanggagaling yan? Last zona na daw yan ni Marcos.
Ha? Ha? Nangangarap ng gising. Sa nangyayari ngayon kay Kibuloy, kung talagang may pwersa sila, pwede na silang mag-people power, pwede na silang magkudita. Bakit hindi nila magawa? Dahil wala talagang suporta. Si Vic Rodriguez nga, nag-organize ng maisog rally. Kasi akala niya tataas siya sa survey. Ha? Wala. Kulilat si Vic Rodriguez sa survey ng mga senador. Ang layo-layo. Pang 50 na yata yan. So wala. Si Roque, ang ingay-ingay. Wala na. Pang ilan ba yun? Pang 40 yata si Roque sa mga sinurvey. Wala na. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, nangangarap ng gising itong mga DDS. Last suna na daw yan ni Marcos. Wala yan. Hindi nila mapapatalsik yan si Marcos. Ha? Hindi nila mapapatalsik yan. Saka ang tao, kung papabagsakin lang si Marcos, ang papalit Duterte, si Sara, ay lalong ayaw ng tao. Lalong may ayaw ng tao. Ang totoo, naghahanap ang tao ng alternative. Kung ayaw na nila kay Marcos, ayaw din naman nilang bumalik sa Duterte. Kaya nga yung Tulfo yung malakas si Tulfo kasi iniisip ng tao, ayaw na namin kay Duterte, ayaw din namin kay Marcos. Ang naiisip ng tao, Tulfo. Ang problema naman kay Tulfo, wala namang makinarya yan. Pag gumana na ang kampanya, wala na. Kasi wala siyang makinarya. Parang Isko Moreno yan, di ba? Manny Pacquiao. Sa survey nung una, malakas si Isko Moreno, malakas si Pacquiao. Pero nung gumulong na yung kampanya, wala na. Nalaglag na si Pacquiao, nawala na rin si Isko Moreno. Yun. Bakit? Wala naman silang makinarya. Wala, mahina. Mabuti si Lenny, tao ang kanyang naging makinarya. Kaya lang kinapos pa rin. Kasi ang lakas pa rin ng trapong politika sa bansa. Pero itong mga DDS, nangangarap sila ng gising na mapapabagsak si Marcos bago ang 2028. Ibig sabihin, ito na yung huling zona. Wala. Mahirap yan. Okay. Sige mga kabunyog, mga kababayan, yan lang, nagre-react lang tayo diyan sa kumakalat na yan ng mga DDS. Last zona na daw ni Marcos. Nangangarap ng gising Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.